darating na mga araw. Nalulungkot ako kapag, nakakakita ako ng mga hindi okay na pangyayari sa ating bansa ngayon. Lalo na yung kapag, alam mo yung isang grupo or like isang samahan na nagbibigay or nagbabahagi ng salita ng Diyos ay naharas or nasasaktan. Kasi, ang pinaka nakakatakot is yung pinipigilan mo yung isang samahan, lalo na ang pinapamahagi ay salita ng Diyos. Para ipitin sila kasi hindi makuha ng iba dyan yung kanilang gusto. So, ako yung natatakot for them. Ako yung kinikilabutan for them. 'Di ba? Parang hindi nyo kailangan saktan, nakakarami, hindi nyo kailangan iharas. 'Di ba? Parang ang nakakalungkot dyan is ginagawang frontliner, yung mga kapulisan or army na walang kamalay-malay. 'Di ba? And naaawa ako sa inyo, sa Philippine National Police tsaka sa Armed Forces of the Philippines na nangyayari to, na parang ultimo yung leader ninyo, hindi rin kayo pinoprotektohan. Parang okay lang masira yung pangalan ng organization or ng mga kapulisan or ng military because of some evil people na may pansariling may pansariling hangarin, hindi para sa nakakarami or sa mamamayang Pilipino, but rather para sa kanilang personal na gain, 'di ba? Kasi sila ay makikinabang. Anyway, alam niyo po, kahit ano namang gawin nila, ang Diyos na ho ang nandyan. At saka hindi ho papayag ang Panginoon na magpatuloy pa yung ginagawa nila. And alam ko, konting kembot na lang, magkakagulatan na. And kapag ang mission mo sa buhay is magbahagi ng salita ng Diyos at mag-inspire at magsabi ng totoo at huwag manakit, alam nyo po, malayo po mararating nyo. Yung mga taong naghangat ng sobra-sobra, yung ganid, yung nag-aabuso sa kapwa, permanente lang ho lahat ng katayuan nila. Lahat ho yan biglang mawawala, bigla pong, alam nyo yun, bigla lang one day, pagising la, wala na lahat. One day, pagising nila, may sakit na sila. One day, baka hindi rin sila magising. Alam niyo yun? Yung hindi na lang sila magising kasi hindi na sila pinagising ng Diyos para matahimik na yung mamamayang Pilipino. Anyway, so, ayun lang. So, manatili tayo. Huwag tayong magsawang manalig sa Diyos. Tsaka huwag tayong magsawang magdasal. Kasi again and again, ang sabi ko nga sa inyo, hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan, at hanggat ang pinaglalaban natin ay katotohanan, wala po dapat tayong ikatakot at wala po dapat tayong pakinggan kahit to yung mas madami dyan na nagtatry na insultuhin tayo. Napansin ko nga yung mga basher, karamihan lalaki. When you try to think about it, it's sad kasi parang mali yung pagpapalaki ata ng kanilang magulang sa kanila, or either wala talaga silang respeto sa kababaihan. Ayan na tinatawag na walang bayag kasi ang kaya lang babae, 'di ba? Pero ako, alam nyo, again and again, di ko pinapatulan, delete lang. Dinidelete ko lang yung comment nila. Kasi anong point? Bakit ka mag-e-engage sa bastos na usapan? Bakit ka alam niyo yun, ba't yung papatulan? Yun nga yung gusto nila yung mapansin mo sila, 'di ba? So, especially yung mga walang kaalam-alam sa katotohanan. So, alam mo yung sumasakay lang, yung parang hindi sila naging parte ng buhay mo, hindi nila alam kung hindi ka nila kilala. So, ano mo yun? Tsaka pag tinignan nyo, sorry Lord pag tinignan mo mga itsura ng mga grabe mamintas dyan, 'di ba? Parang minsan, alam mo yung kasabihan talaga na, wow, nahiya naman ako, 'di ba? Parang grabe naman kayo maka-insulto, 'di ba? Pero sandali lang, may salamin po ba kayo sa bahay?